Nakakakilabot lang kasi yung bahay nila nasa likod mismo ng punerarya. It's about this tutor. She's teaching 2 kids. Na it ends up na they're all a family of, shall we say, para mga aswang sila. I play a teacher here, si Dayan. Tapos, bilang teacher, nagpa-part-time tutor din ako sa 2 bata who are being homeschooled. So, yun, hindi ko alam na may something pala sa family nila. Bilang ang bahay nila ay nasa funeral house din. My character is, his name is Carlo, and basically siya yung may-ari ng funeraria, and then everything happens there. Tapos, everything will be revealed during the stay of Carla in that funeraria. Pangalan ng character ko, Dennis, na nakababatang kapatid ni Carla. I basically play Anna. We handled isang funeral home along with Sid Lucero. Isa po akong bata na parang lumipat po kami sa city, sa bayan. Tapos po, ang business po namin ay punerarya. Sarah po, anak po ni Sid Lucero. Ako po isang wolf na parang kontrabida po nalalabas dito sa punerarya. Di ba lalaki yung bangkay kanina? Ang importante, wala ka na rito bago lumabog ang araw. In terms of preparation, sinike ko na yung sarili ko because this is my first time to do horror. And I met with our director, si Direk Gerald Tarog. So nag-meeting kami, nag-reading din kami to get lang kung ano yung klase ng mood na gusto niya. I barely said much. This character, puro mga one-liners lang siya. So I'm thinking, it's more of like what goes on in the head of the character. What I made sure I did was to not be what everyone has already seen. Mamamatay muna ako bago ako tumira sa bahay na yun. The fact that we tape in an actual funeral house that is still operating now, yun ang nakakatakot doon. Nakada shooting namin doon, may dumadating na bagong kamamatay lang, nakatawan. So talagang sa loob ng morgue, iniimbalsa mo talaga yung mga katawan. So napapanood namin yun, nadadaanan namin yun. So palaging may burol doon. When they emailed me the script, tapos habang binabasa ko siya when I got home, natatakot na ako. Mas nakakatakot po ngayon ni Shake, Rattle, and Roll. Mas nakakagulat. Lahat po, mas new and improved po yung Shake, Rattle, and Roll. Tulungan mo ko. I'm happy I'm working with all of these people. Carla is sort of becoming really close to the family, and I'm happy to be working with her. Nung nakilala ko siya outside the industry, she's just such a lovely person, and which is a good thing kasi when we started working, at least parang wala nang ice to break. Si Gabby naman, she's always been a crush. So I've seen her race. I used to play frisbee in the same team. And Si Sid Lucero, very makulit yan sa set, though he seems to be a very serious actor. Napakakulit niyan sa set. Siyempre, yung 2 bata, mahuhusay. Oh, they're wonderful. I mean, they're really nice. I'm learning a lot also from them. Because, I mean, I'm very new to the entertainment industry. Natutuwa ako nakatrabaho ko si Direk Gerald ngayon kasi isa siya sa mga, kumbaga, ibang style na director. Sa kanya kasi gusto niya iba-ibang shot, iba-iba yung angulo na masaya rin kasi napaglalaroan. he's very simple. He works really fast. He doesn't ask much. He has very little instructions. The rest of the time, he gives the whole floor to you. Bahala ka na. Parang he gives you the entire stage. He gives you freedom. I love it. Akala ko na nanaginip lang ako. Hindi na nangyari sa girlfriend ko nung una ko siyang dinala dito. Ayoko makuha ng mga engkanto. It's about this barkada who ventures into an island, tapos pumunta sila sa island to have a good time. Doon may na-meet silang isang tao na mysterious. Ito si Raver na matagal na pala nandun sa island because of this reason na may kailangan siya isolve dun sa isla yun. With the help of Sweet and the rest of the girls, doon nangyari adventure. Yung role ko ako si Andrea. Isang teenage girl na nagpunta sa island to have fun with her friends due to a recent heartbreak. So, she went to the island ng depressed and
problematic. Mas marami siya madidiscover doon sa lugar eventually. Ang character ko dito is si Ray. Doon ko makikilala sila Andy dahil magbabakasyon sila doon. And doon magaganap yung storya. Doon nila makikita yung katatakutan na nag-aabang sa amin doon sa isla. Noon ko rito, ako si Malay. Ako yung friend ni Ray, played by Raver Cruz. Ako yung tutulong sa kanya para ma-solve yung misteryo ng isla kung saan siya nakatira. Isa akong reggae dito na friend niya na meron ding mystery ang aking pagkatao, so dapat din yung abangan niya. I'm playing the role of Raver Cruz's girlfriend. They go to an island and then parang vacation, like that. Yung character ko dito parang medyo, kaya parang emo ako, yung mahilig ako sa witchcraft. Ako dito yung isa sa kaibigan niya kasi tatlo kaming magkakaibigan na mapupunta sa isang island. I'm the friend of Andy Eigenman. My character name is Belle. Hindi magkakaroon ng permanenteng kapit sa iyo ang mga engkanto kung wala kang tinatanggap na bagay mula sa kanila. Nagpatan pa talaga ako parang sa movie kasi di ba karamihan ng mga reggae, mga bohemian, mahilig sila sa sun. Kailangan kong magpa-araw ng konti, hindi lang takot ako sa araw. At saka, syempre, konting araw din sa makeup. And syempre, proper skin tone dapat kasi ayaw din naman natin na mahalata na makeup. So, mukha talaga dapat naarawan lang yung character ko bilang nasa isla nga kami. Siyempre, since isla, as usual, mag-beach attire ka. So, kailangan ko na naman magpa-diet niyan. Nagpapayat ako. Of course, I studied the role. I mean, for me kasi, this is something that my mom taught me. Yung script, until kahit mabasa ko, matanggap ko siya, like, early, kahit na matagal pa yung shooting, nandun na yung script, hindi ko muna binabasa. Pag malapit na yung shooting, tsaka ako siya babasahin ng buo. Habang tinitake ko yung mga eksena, fresh pa rin. So parang kakaalam ko pa lang kung ano yung nangyari. So parang nandun pa rin yung initial reaction ko sa mga bawat eksena nangyari. Yung experience, nung merong take kasi na na nag-shoot kami sa laot talaga. Tapos medyo parang tumama kami sa bato. Tapos nag-stuck kami ng mga like 15 minutes or biglang umulan ng sobrang lakas. So talaga nag-panic ako na parang, oh my God. Tapos sobrang scary nung lugar. As in, feeling ko, nung bumabiyahe kami papunta doon, parang sabi ko, Diyos ko, ano ba to? Sobrang nakakatakot tong lugar. Parang sumakto doon sa ginagawa namin. Yung episode namin is one of the hardest na gagawin sa Shake kasi nga ang dami masyadong nire-require. Tsaka hindi lang siyang typical horror story. May mga ibang mga elements na nilagay doon sa istorya na hindi naman talaga dapat nakakatakot pero ngayon parang magiging part na siya of something scary. Hard work and 100% effort is really required to do this story. Okay naman sila kasi hindi sila hindi nila ako binibigay ng reason to be nervous or to be shy with them. Ang light ng mga personality ng mga co-stars ko, sila Raver. Si Direk Topel, very surprising kasi, kunwari, sa script, iibahin niya, sabihin niya, ay hindi, ganito na lang gawin natin. Kumbaga parang biglang papasok sa utak niya, which is mas maganda kasi mas effective yung kinakalabasan yung eksena. Very excited ako na makatrabaho siya kasi first time siya makatrabaho and alam ko naman na si Direk Topel ito yung 40 niya naman. Sa kanya sanay sa ganito. He's a really cool director, sobra. And I learned a lot from him and like chill lang sa set. Pero kung trabaho, ganun si Direk Topel. It's up to me to create my own character and to make my own diskarte pagdating sa mga eksena kasi hindi siya actor's director, hindi ako tutuluan. For him, it's like up to you. Whatever you want to do, it's up to you. Ang titignan niya yung entirety nung kinukunan niya. So, mas nagugustuhan ko siya kasi parang mas nape-pressure ako na mag-work harder. Tsaka talagang pag-isipan at pag-aralan yung dapat kong gawin ko, ano yung job ko. Kumanda na kayo matakot, kilabutan. Shake, rattle, and roll na naman, di ba? Kaabang-abang talaga. Siyempre, it's shake, rattle, and roll. It's all in the title. So yun, watch out for it, guys. It's gonna be so super big. And it's the 50th year of Regal. So talagang grabe, super pinaghandaan po namin lahat to.
Hindi yata nawawala sa top 3 ng blockbuster hit ang every year ng Metro Manila Film Festival, ang Shake, Rattle and Roll. So, masaya to be part of it at knowing na marami ang nanonood at marami ang nag-aabang ng Shake, Rattle and Roll. Tapos, every year nandun ako. So, abangan nyo na lang kung papatayin ba ako this year. Kasi yung first trick ko, ako po ay namatay. Ito yatang fourth, parang pinagbigyan na yata ako, hindi na ako mamamatay. So, abangan nyo yan. Ano pa ba? Kasi, di ba, alam naman ng lahat na kailangan nilang abangan nandito na sa moving to eh. Kasi, nandiyan na yung mag-e-enjoy yung buong family. Matatakot silang sabay-sabay. Tapos kung may problema ka, malilimutan mo dito kasi may comedy, may konting drama, may takot. Siyempre, mas ine-expect ng mga viewers ang mga katatakutan at walang tatalo dyan except Shake, Rattle. Ever since naman kasi yung Shake, Rattle and Roll, diba? Every series, it always has a different approach. It always has a different theme. Yung takot factor dito sa series na to, yung mas trinatry nilang i-concentrate on kasi parang hindi siya yung typical na, oh, there's spirits or patay na tao. Ganyan. Yung sa episode namin, it's really like, it's in nature. So, feel ko it's pretty interesting. Tsaka, iba talaga. I miss you and I love you, Ma. Kawawa ka naman. Ano kaya nangyayari sa'yo? Sa akin episode yung Mamanika. Isang mahirap doon yung manika kung paano namin papakilusin siya ng hindi mahalata ng ating mga Shake, Rattle and Roll fanatics. I play the role of Ara. Medyo distant ako sa father ko, si Direk Ricky Gabao. Biniblame ko sa kanya yung pagkamatay ng mom. So dun pa lang, medyo may gap na kami. Tapos also yung little sister ko, hanggang meron nga siyang napulot na isang manika. Tapos dun na magkakagulo. Ang role ko dito, daughter ko si Shaina at saka si Elijah. Ako po si Abigail. May hawak po ako na balabatika. Nakakatakot po. Sinabi nang itapon mo yung doll na yan eh. No! This is my mom! Pinapa-prepare lang kami ni Direk dun sa pagiging physical na mga scene. So sabi lang niya humanda kami dahil medyo mas physical nga yung gusto niyang atake dito sa certain episode na to. It's always nice to do horror genre. May drama, may comedy, tapos very physical. So lahat sa artista gumagana. Tatlo lang kami nag-i-interact, tapos yung kalaban namin is a doll. So medyo, for us actors, kami, ang hirap makirelate dun sa manika na tatakutin ka, papatayin ka. Mommy's here, baby. Si Shaina, wala naman ako problem because she listens very well sa instructions. Tsaka, hindi siya nagmamarunong. She will ask questions. Pero kasi may mga ibang artista, direct dapat ganito, dapat ganito ako, dapat ganito. Siya hindi, makikinig lang talaga sa'yo and ipoportray niya yung gustong mangyari ng director. It's my first time to work with him. He's a good friend. Actually, yung family namin, yung mga magulang namin, magkasama nung araw sa Sampaguita. So, it's exciting na siya yung director ko ngayon. Masarap maging director ang mga actors. First time ko kasi siya makatrabaho. Magaan. Naiintindihan niya ako bilang artista dahil artista rin siya. So, nagkakaintindihan kami dun sa aspeto na yun. Mabilis. Wala namang problema. So far, yung buong set namin magaan. And masaya naman kami sa set. 12. So, ilang years na yan, di ba? First time ko. Pero I'm a big fan of Shake, Rattle. And I think every year may mga surprises na lumalabas. The usual. Tatakutin namin kayo sa Pasko. May kanya-kanyang characteristics kasi ang bawat episode. So definitely, iba-ibang klaseng takot ang maibibigay namin sa inyo ngayong Pasko. Ay, it's an honor kasi ang Shake, Rattle and Roll
part of history na yan sa industriya ng pelikula. So, maging part ng Shake, Rattle, and Roll is like being part of history na din. So, it's really an honor. Masasabi mo na, ay, naging part ako ng isang pelikula ng Regal. Hindi lang yon pero ng Shake, Rattle, and Roll pa. So, parang in the future, pag nasabi mo yun, parang magaling siya. Something to be proud of. For the past 5 years, parang iniisip ko na parang, am I ever gonna do a commercial film or a film catered to our own countrymen? Kasi most of the films that I do, hindi na-appreciate ng mga tao natin So, it's usually sent abroad and ganyan. Every Christmas, talagang nilulook forward yung mga tao, yung mga panonood niyan. I think naging parang tradition na rin yan sa mga moviegoers talaga kapag Pasko. So, natutuwa naman ako at least napasama ako sa ganitong klaseng proyekto. Parang family ako ng Regal. I'm very happy na I'm part of this film. 50th anniversary, wow. That's something. Siyempre, nakakatuwa kasi ako, katulad ko back-to-back last year din, tapos ngayon, meron ulit ako. Happy kasi talaga dahil alam mong inaabangan din talaga ng tao itong Shake Element. Masayang-masaya na naman ako at napagkatiwalaan na naman ako ng Regal Films to be part of the Shake, Rattle, and Roll franchise, di ba? Parang boring ang Metro Manila Film Festival pag walang Shake, Rattle, and Roll. I feel really, really honored and it is always a pleasure for me to, grab yung mga opportunities na binibigay nila kasi alam ko po, lahat ng binibigay nila, like, it's something na if they give to me, hindi lang basta-basta. It's really because they think that it's for me and they believe in me and that I can do it. Alright, sa Metro Manila Film Festival, which is going to be at the end of the year, ipapalabas na po ang Shake, Rattle, and Roll 12. Kung nagustuhan niyo yung unang-una, yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang last year, pagsama-sama mo silang lahat. Ito naman ngayon ang magugustuhan niyo. Meron po kayo ng Shake, Rattle, and Roll. Maganda po ito. Nakakatakot po. Palabas sa Pasko. Iniimbita ko po kayo muna na Shake, Rattle, and Roll 12. Official entry po siya ng Regal sa Metro Manila Film Festival at abangan niyo po December 25 na panoorin niyo. Ako po si John Lapus, iniimbitahan kayong muli na panoorin at suportahan ang Shake, Rattle, and Roll 12 sa darating na December 25 sa Metro Manila Film Festival. Ayan, magandang pelikula po ito, horror, nakakatakot, but at the same time wholesome at buong pamilya po ay pwedeng manood. Inaanyayahan ko po kayong lahat na sana manood po kayo ng Shake, Rattle, and Roll 12 as an official entry ng Regal Films sa Metro Manila Film Fest ngayong taon. Showing na po this December 25. Iniimbitahan po namin lahat kayo na manood ng Shake, Rattle, and Roll 12 this December na po. It's a Regal Entertainment's official entry, one of its official entries to the MMFF. So sana po panoorin nyo this Christmas na. Horror naman tayo, mag-enjoy kayo, matatakot kayo, kakaiba siya. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Shake, Rattle, and Roll 12. Sa December 25 na po yan. Isa po itong entry sa Metro Manila Film Festival. Sana po supportahan niyo.